So, welcome guys sa ating live market update. Tingnan natin nangyari sa gold last week, no? So, nakita natin last week, nagkaroon ng bullish move dito based sa weekly time frame, no? And nakita natin yung bullish momentum, no? So, dahil yan sa event last week, no? FOMC. So, merong slightly bearish sentiment, no? Sa USD, kaya lumipad ang gold, no? So, nakita natin nag-continue yung bullish move sa gold after mag-profit taking, no? Nakita natin nung Friday nagkaroon ng profit taking. Ito yung massive sell-off, no? Or aggressive na pullback. Makita natin na nag-pullback siya almost 8,000 pips, no? Ni-retest yung key level. Makita natin nag-hold above sa key level and nag-continue ang bullish move. Ito yung mga key levels natin, no? Sa gold. Itong so, pwede natin i-manual plot yung mga key level, no? Mga base sa previous key level, no? So makita natin nagkaroon siya ng bullish move ng almost 700 pips, no? So right now, nandito yung gold price. So makita natin na waiting muna tayo ng pullback move lower. So mas better mag-wait ng pullback, no, for better entry ng mga buy trades, no? So wait muna tayo ng pullback at least dito sa key level sa baba, almost 250 pips yung target natin na pullback, no? Kasi if titingnan natin sa higher time frame is sobrang taas ng gold, no? So possible nag-pullback ulit or profit taking kagaya ng nangyari nung Friday last week, no? Na nagkaroon ng pullback dito. After mag-pullback, doon nagkaroon ng bullish move. Same rin today, no? Monday. So waiting tayo ng pullback. At least 50% ng ganito, no? At least dito sa 4,318 key level, no? So previous key level yan na gusto natin mangyari is mag-pullback lower muna siya before tayo maghanap ulit ng buy position. And at least, no, possible i-retest yung previous all-time high or mag-form ng bagong all-time high, no, for this week. So yun yung bias natin, no? So based sa weekly time frame, no, bullish bias pa rin tayo sa gold. At least i-retest yung previous all-time high. So, makita natin yung all-time high dito nasa almost nasa 4,380, no? Possible i-retest yan this week, no? Then titingnan natin sa monthly time frame. So, malapit na maabot yan, malakas pa rin yung bullish momentum, no? So if buyers tayo, no, so wait muna tayo ng confirmation, no? Best entry for buy is after mag-pullback, no? Hindi yung maghanap ka ng buy trades after mag-bullish move, no? So pwede ka mag-enter ng buy sa taas, no, if malakas ang momentum. Pero based sa position ng trades is high risk siya dahil possible maipit ka or may tagad yung stop loss mo dahil possible siya mag-pullback, no, or profit taking. Kaya possible at least gusto natin mag-pullback lower muna hanggang dito. Lagyan natin ng target dito sa 4,380, no? So possible rin kasi mag-pullback lower pa yan. At least dito sa key level pa sa baba, no? If magkaroon ng another profit taking na nangyari katulad last week, Friday, no? Possible ulit mangyari yan, no? Depende yan sa market. So pwede mo sabayan yung pullback play, no? Maghanap ka ng sell setup. Basta mag-hold below sa key level, pwede mo sabayan yan. Pero mas better is maghanap ng buy dahil nasa bullish market structure tayo, nasa bullish fundamentals tayo sa gold, no? Sa Bitcoin naman, tingnan natin. Sa Bitcoin naman, so bumaksak pa rin, no, last week. Makita natin yung massive na bearish move, no?
Makita natin mga buy signal gamit sa ATS. May buy signal tayo dito. Lumipad ang Bitcoin. Buy signal ulit dito. Lumipad ang Bitcoin. Ngayon naman is continue pa rin ang bearish move, no? Hanggang mag-bearish pa dito. Holding below key level, bearish bias, no? So possible, if hindi mag-hold yung key level na to, possible mag-continue yung bearish move, no? Then balikan tong price point na to or yung level sa baba. Possible balikan yan. Kasi based sa structure ng market is bearish, no? Makita natin sa mga previous market, no? Nag-hold siya below sa key level. So if buyer ka sa Bitcoin, mas better mag-wait ng pullback lower. So possible pa ba balikan yung mga previous imbalance coach bago siya umangat? Yes, possible yan. Possible balikan yung mga key level sa baba. At least yung mga key level na ni-mark natin, no? Based yan sa previous key level, nilagay lang natin ng horizontal line para patungan. So pwede kayo mag-manual plot. Pwede kayo maglagay ng manually ng mga key level, no? Hindi lang tayo naka-base sa automatic key levels na nakaset sa ATS natin. Pwede rin kayo mag-manual plot, no? Based sa price action, sa structure, based sa levels, no? Kung relevant sa price. So as of now, ito yung bias natin sa gold, bullish bias. Ulitin natin, waiting tayo for pullback for better entry ng buy trades, no? At least dito sa price level na to. Or if mag-continue pa yung bearish move, at least mag-pullback dito. So check natin yung economic calendar for this week, no? So bukas meron tayong NFP, non-farm payroll. So unemployment rate, no? So Tuesday yan. So Wednesday meron tayong CPI sa UK and sa Eurozone. Sa Thursday naman may Bank of England interest rate decision, no? ECB, no? Interest rate decision, inflation rate sa US. Then sa Friday naman meron tayong Bank of Japan interest rate decision, no? So madami tayong key event for this week, no? Expect na mas mataas yung volatility, no? Based sa fundamentals, no? Madami tayong economic data report release for this week. So hanggang December 19, madami tayong event. So abangan natin 'yan, no? So ano ba gusto natin mangyari sa gold, no? Titingnan natin yung structure ng gold. Malakas yung bullish structure. Makita natin sa previous market noong December 10, may buy signal tayo. December 8, may buy signal tayo. So kadalasan ang best entry kapag maghanap tayo ng buy trade is when price is below sa key level. Example dito, price below key level, maganda mag-enter ng buy. Dito naman hold above key level, maganda mag-buy. Hold above sa key level, maganda mag-buy, no? And so on, no? Gamitin lang natin ng tama yung mga key levels natin, yung ATS natin kung paano gamitin, no? And then lalo na yung mga signal natin dito sa Discord. So may mga buy signal tayo, no? Lalo na sa mga 1 minute and 5 minutes, no? Yung 5 minutes kasi, yung mga lower time frame signal, naka-filter out na yan. Yung mga full signals. So mas mataas yung accuracy ng signal sa lower time frame. Kagaya ng 1 minute and 5 minutes, no? Kagaya dito, 5 minutes sa gold. So ito kanina lang to, London session, may buy signal. Nakita natin lumipad siya ng almost 150 pips, no? So sundin mo lang yung signal, entry ka dito after mag-close or dito, and makita natin nagkaroon ng bullish move. Then confirmation, price below key level, another bullish bias confirmation, no? Then may mga buy signal pa tayo dito, puro buy signal sa lower time frame. Dito naman ito naman nung nagkaroon ng profit taking, no?
So nung Friday, bakit ba nagkakaroon ng profit taking 'no? So madami nag-e-exit ng buy position, yung mga big players 'no, sa mga banks, nag-e-exit sila ng mga position nila ng buy 'no, dahil possible 'no, nagte-take profit sila kaya nga tinatawag na profit taking, nag-e-exit sila ng buy position, nagko-cause ito ng aggressive sell-off 'no. Kaya nakita natin ang bilis ng baksak dito. During this phase 'no, during profit taking, iwasan niyong mag-buy if nakita niyo na ganito yung pag-bearish move 'no, na malakas yung bearish momentum, mga ilang seconds lang, ilang minutes lang is almost umabot ng 300 to 400 pips yung baksak 'no. Kapag ganito, wait nyo lang matapos yung profit taking or pullback 'no, then wait for confirmation based sa price action and sentiment 'no. Dito 'no, nag-hold siya sa key level, nakita natin nag-hold, nagkaroon ng bullish confirmation based sa price action and humina naman yung mga sellers and pumasok naman yung mga buyers 'no. Kaya nakita natin yung gold na yon is tumaas na dahil tapos na ang profit taking dito nung last week 'no. Nag-continue siya kaninang umaga and hapon. So, right now is anticipating na pullback lower 'no. Possible rin kasi na lumipad na 'to, eh. Iwan na tayo. So, hindi na siya pullback 'no. So, depende na 'yan sa market 'no. Nagre-react lang tayo sa market kung ano yung gagawin 'no. Kaya always adapt tayo sa market and sa fundamentals, market sentiment 'no. So, ayun lang muna guys sa ating market update sa gold 'no. So, same lang naman yung always na fundamental bias natin sa gold na bullish bias tayo. Ilang weeks na tayo bullish bias 'no. So, lagi ko sinasabi sa previous market update, wait lang tayo ng pullback and dun tayo maghahanap ng entry position, mga swing trades natin sa gold 'no. So, ayun lang muna sa market update natin.